Aga mga kabombok live in kita sa bahin sa nga dole kag makaupod naton si Sir Charles Kevin L. Batagang Information Officer. Sir, inline sining mga reklamo nga may kaangtanan sa programa sang aton nga gobyerno ning tupad program. Ano ni siya sir kag exclusive lang bla ini sa mga mangunguma since ang amon nga complainant sir is mga mangunguma kag ang reklamo nila is ginpili daw ang mga farmers nga makasulod kag palapitay daw sa luwag, sir. Ano ang mahambal mo, mapathag mo, sir, kung ano ning tupad program? So, thank you sa lumapit sa inyo, ma'am, no, para maklaro natin kung ano yung tupad. So, first of all po, yung tupad is yung tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers. So, hindi po siya specifically for farmers lang talaga. Isa lang yung mga farmers kasi nga disadvantaged workers. Any disadvantaged workers, yung ating mga marginalized workers, pwede po natin mapasok sa tupad. Regarding naman po doon sa multiple members ng isang families naging member ng tupad, meron po tayong department order na dapat po is 1 per family lang. Kasi para po yung mga disadvantaged families natin is maka-avail po talaga nitong programa na ito. Regarding doon sa complainant po natin, pwede po natin silang ma-advise mismo na mag-file po talaga ng official complaint sa ating opisina or doon sa ating South Cotabato Field Office dahil meron po tayong mechanism, committee dito sa ating office para po ma-investigate, ma-check kung itong na-implement na ba ito siya. Yung sinasabi na multiple family members in one implementation ng ating tupad dahil po from the barangay natin level through our PESO sa ating local government unit, yung PESO yung ating Public Employment Service Office, sila po yung nag-assist sa atin in pangangalap ng mga disadvantaged na mga beneficiaries natin in the locality. And then papasok po si DOLE to verify, to validate and profile yung mga list po ng mga beneficiaries kung sila po ba talaga ay qualified under ng guidelines natin ng tupad. And if not, of course, hindi po sila masasali sa ating implementation. So kung meron po talagang complaint, kung pwede po natin lapitan yung ating field office dito sa South Cotabato Field Office po natin para ma-investigate po natin yung sinasabing multiple members ng one family na nasali po sa tupad. So, buot sing ganun, sir, ning mga beneficiaryo sang tupad nga napili, hindi ka mo ang nagapili, sini sir, halin niya siya sa barangay. Ang barangay ang nag-evaluate, sini sir? Technically, yes po, dahil po yung barangay mismo, sila po yung nasa grassroots level natin. Sila yung may first-hand encounter, first-hand knowledge kung sino po talaga yung mga disadvantaged na workers natin. Pero hindi ibig sabihin na once nabigay po ng ating PESO, ng ating barangay or ng ating LGU yung list of mga beneficiaries, automatic okay na po yun siya. Nabanggit ko nga kanina, meron po yan siyang profiling, meron siyang validation, kung saan si DOLE po mismo yung nagkakandak ng profiling and validation. So, bababa kami doon sa barangay, bababa kami sa LGU para ma-check yung kung gaano ka-qualified yung mga nabigay po nila na beneficiaries. Okay. So, pag halimbawa, sir, qualified na ang isa ka beneficiary, ano ang mga ubrahon o pwede nila ubrahon, sini sir? So since ito po ay isang tulong panghanap buhay, emergency employment po ito, no? Meron po sila between 10 to 90 days. So depende po sa proposal ng ating local government unit kung ano po yung work program ng ating mga beneficiaries. So meron po tayo previously, time po ng COVID-19 po natin, sila po yung na-identify natin na naglilinis ng mga barangay, nagdi-disinfect. Pero currently, ini-improve natin yung ating tupad implementation. Meron na po tayong mga nag-a-assist sila sa construction work. Meron na din tayong tupad in mga PDLs po natin, persons deprived of liberty, nagka-construct ng mga hydraulic ramp pump, etc. and school and buildings. So yun po yung mga work nila. This is between 10 to 90 days ng mga work po. Pag halimbawa ba sir, last year o itong mga previous na year, nakasulod na ining isa ka beneficiaryo, pwede pa ba siya makasulod ni what sir sa tupad program? Pwede pa rin naman po or kahit nga po within the year, lalong-lalo na kung affected po sila ng calamity, pwede pa rin po silang maipasa. Okay.
So, klaro. Mensahe, sir, panawagan niyo po sa lahat ng mga nagkikinig at sa mga residente po sa syudad ng Coronadal. So any complaints po, no? Kung sa tingin natin, inaabuso po yung ating programa, not just TUPAD, or any other labor-related na mga complaints natin na pwede nating mailapit sa DOLE, andyan po tayo, andyan po ang ating opisina. Kung dito naman po sa ating South Cotabato Province, andyan po ang ating South Cotabato Field Office para po maaksyonan agad natin yung mga ganitong issues. Okay, sir, madam, salamat kag may aga sa imo. Good morning po. Thank you.